I'm offering you a marriage of convenience. Kaagad na bawi nito. Tayo lang ang pwedeng makaalam. Alam mo kasi, isa ang kumpanya ng papa mo sa mga kakumpetensya ng engineering firm namin. Kung magiging manugang niya ako, nakikita kong papayag siya sa isang merger. Sinabi yan sa'yo ni Papa? Iniiwas nitong mga mata. Not exactly, pero doon din mauuwi ang lahat. Tsaka kung matutuwa siya. Alam din nitong matutuwa ang kanyang mama. Ano ba talagang kailangan mo, Jed? Kailangan ko ng mag-aasikaso ng mga bahay ko. I have one in Parañaque, one in Batangas, an apartment in London, and in Paris. Yun ang magiging trabaho mo. Tumaas ang kilay niya. At ano naman ang makukuha ko sa arrangement na yon? Ang kalayaan mo. Simpleng sagot nito. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi mo gusto ang buhay mo. Pakiramdam mo'y ikinukulong ka na ng mga magulang mo. Sinabi mo rin sa akin na baka isang araw ay mapapayag ka rin nila na magpakasal. Why not to me? Wala akong hihingin na hindi mo kayang ibigay. Kapag kasal na tayo, hindi ka na nila mapapakialaman. Positibong saad nito. Business partnership? Ganun ba? Tayong dalawa? Parang ganun. Tumango ito. Bihira tayong magkikita. I'm almost always out of town. Talagang hindi maituloy ni Julian ang gustong sabihin. I promise, Julian. Yung kaya mo lang ibigay. Anito. Kung nasa Parañaque ako, pwedeng dun ka muna sa bahay sa Batangas. Or kahit sa London kung gusto mo. Ayos lang ba yon? Gagawa natin ng paraan na umubra ang ating pagsasama. Ayos lang naman siguro sa'yo kung magbuhay binata ako kahit kasal na tayo. Alam niyang gustong sabihin ng lalaki. Tinitigan siya nito. Magiging maingat ako, pangako. Nag-apoy ang galit sa puso niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit pero binaliwala niya yun. Gawin mo ang gusto mo, wala akong pakialam. Magpapakasal sila sa isang buwan pagkatapos ng usapang yon. Bagay na bagay dito ang apelyido as far as she was concerned. Salvacion. Jed Salvacion. Ang lalakang naging tagapagligtas niya mula sa mga magulang. In a way, he was her deliverance. Kaya naman sigurado siya sa isinasagot sa malalapit niyang kaibigan kapag tinatanong siya ng mga ito kung seryoso na ba siya sa gagawing pagpapakasal. Are you sure of your decision, Julian? Kakagraduate mo pa lang ni hindi mo pa nararanasang magtrabaho. Hindi ka na talaga pinakawalan ni Jed Ni hindi ka pa nga yata nagkaka-boyfriend. Komento ni Cherry. Nagpapatulong siya rito sa pag-aayos sa kanyang kasal. Kagaya niya ay graduate din ito sa College of Music. Boys ang major nito. At kasalukuyang tumutulong-tulong lamang sa business ng pamilya kapag gusto nito. Cherry's mom owned a flower shop. Dito niya planong mag-order ng mga bulaklak para sa kanyang kasal. Pinakiusapan din niya si Cherry na maging singer sa araw ng kasal niya. Hindi mawawala sa okasyon ng mga piling kaibigan nila noong college. Hindi magkakaproblema sa mga aawit sa kasal niya. Para ano pa't may kaunti siyang talento sa musika. Sa bagay na yon, ay walang mairereklamo sa kanya si Jed. Ipinangako niya sa binata na siyang bahalang mag-ayos sa kanilang kasal at gagawin niya yon. Tumanggi siya nang isuggest nito na kumuha sila ng wedding planner. Wala naman siyang trabaho, dahilan niya. Kaya na niyang gawin yon. Alam mo, Cherry, sa dami ng inireto sa akin ng mga magulang ko, para na rin akong nagkaroon ng ilang boyfriend. Ani ni Julian. Kahit sino sa mga kaibigang malapit sa kanya ay wala siyang sinabihan ukol sa napagkasunduan nilang pagsasama ni Jed. Tingin din niya ay nagkakamali si Cherry at ang iba pang kaibigan. Kanya man o kay Jed, sa pagsasabing hindi na siya pinakawalan ng mapapangasawa. In Julian's opinion, Jed just felt challenged. He was accustomed to women falling at his feet. Nangyari lang na binantayan niya ang sarili para hindi mahulog dito. Kung nagkataon ay baka luhaan din siya kagaya ng mga babaeng dumaan sa buhay nito. Nang formal na mamanhikan ng binata at ang mga magulang nito ay sinabi ng pamilya ni Jed na sasaluhin nitong lahat ng gastos. Walang problema yun sa kanila. Ang tanging gusto ng kanyang ama ay masiguro na matutuloy ang kasal nila ni Jed. Napakaganda mo, iha. Anang magiging biyanan niyang babae. Sigurado ako na magiging masaya sa iyo ang anak ko. Ngayon ko lang nakita ang ganyang ligaya sa mga mata niya. Sinikap ni Julian na tumugon kahit sa pamamagitan ng isang malamig na ngiti. Paano magiging lubos na masaya si Jed kung hanggang papel lamang ang pagsasama nila? She was not that innocent. Alam niyang may pangangailangan nito.
She hated the thought of other woman giving him those needs. Pero bakit pa niya iisipin ang kapakanan ni Jed? Hindi ba ang mas mahalaga ay magiging maligaya siya sa estado ng pagsasamang ipinangako nito? Siguradong magiging masaya siya. Bahala ang lalaki sa buhay nito. Kung ano ang gusto nitong gawin, yun ang kasunduan nila. Pero bakit pa gusto niyang ikainis yun? Hinawakan ng matandang babae ang kanyang kamay. Nasa veranda sila noon. Kausap ng kanyang mga magulang ang future father-in-law niya at si Jed sa living room. Salamat, Iha. Naroon ang sinseridad sa tono nito. Wala po kayong dapat ipagpasalamat. Ako po ang dapat tumanaw ng utang na loob kay Jed at pakakasalan niya ako. Aniya. Batay sa ekspresyon ni Mrs. Noemi Salvacion, ay naguluhan ito sa sinabi niya. Inaasahan siguro nito na wagas na pag-iibigan nila ni Jed ang sasabihin niya. Sinikap niyang patungan ng sinabi. Ibig ko pong sabihin, salamat po sa inyong mag-asawa sa pagtanggap niyo sa akin. Totoo iyon sa loob niya. I like you very much, Julian. Ilan lamang ang totoong naging nobya ni Jed at nakilala ko. At ikaw ang pinakagusto ko sa lahat. Natutuwa ako at ikaw ang piniling pakasalan ng anak ko. Marami rin na nagtangkang masilu siya at nakikita ko sa mga mata mo na hindi mo ginawa yun. Kusang loob niyang pinili na matali sa'yo. Sana ay magtagal ang inyong pagsasama. Ani ni Mrs. Salvacion. Marahan siyang tumango, ngumiti. Ayoko pong biguin kayo. Maaasahan po ninyong mag-asawa na gagawin ko ang lahat para maging maayos ang pagsasama namin ni Jed. Alam ko. I can see that there's so much love to give in your eyes. Natutuwa ako dahil alam kong para yun sa anak ko at sa mga magiging apo ko. What could she say to that? Parang napaka-perpekto ng pamilya ni Jed kumpara sa kanya. Hindi niya maiwasang mainggit dito. But then Noemi was wrong. Wala siyang pag-ibig na maiuukol kay Jed, and she would not allow him to teach her how to love him. 3 linggo bago ang kanilang kasal, ay nakumbinsi siya ni Jed na maglipat ng kanyang mga gamit sa bahay nito sa Parañaque. You don't have to stay there kung ayaw mo pa. Naisip ko lang na mas makakatulong sa pagpaplano mo ng kasal natin kung sanay ka ng kumilo sa bahay at kung may ideya ka na sa lugar kung saan ka mag-aayos. Sa hardin ng bahay nito gaganapin ang kanilang kasal. Yun ang napag-usapan nila. Kailan mo gustong lumipat ako doon? Tanging tanong niya. First time niyang aalis sa poder ng mga magulang. Magugustuhan niya marahil ang kalayaang hatid niyon. Let's see. Is Sunday okay with you? Fine, Julian answered. Bibigyan kita ng mga susi sa bahay ko. Feel at home. Bago dumating ang linggo'y isinama siya ni Jed sa bahay nito para umano makita niyang lilipatan at makapamili siya ng gustong kwarto. It's gorgeous, she said referring to the house. Ang luwang ng kitchen. Natutuwang saad niya. Nasabi niya sa fiancé na mahilig siyang mag-bake ng cake at magluto. Katunayan tutulungan niya ang kaibigang si Joby sa paggawa ng sariling wedding cake. I'm glad you like it, he replied. May 4 na kwarto at may bathrooms ang 3 sa mga yon. May 2 pang banyo sa ibaba at bukod ang servants' quarters. Ang ganda ng living room, puri niya. Maluwang yun at maliwanag. Okay lang ba kung magsama ako ng kaibigan dito para sa pagpaplano ng kasal natin? Tanong niya. Of course, bahay mo na ito, Julian. Though not officially. Thank you. Aling kwartong gusto mong gamitin? Tanong nito. The yellow room. I mean, yung kakulay ng yellow tea rose ang kortina at wallpaper. Sagot niya. Ganun ba? May I ask why? Paborito kong kulay na yon. I love yellow roses sa lahat ng bulaklak. Yun bang motif sa kasal natin? Yellow gold? Naglakad si Jed patungo sa sofa sa living room at sinundan niya ito. I think mas bagay sa'yo ang ivory, if not pure white. Okay lang sa mga bridesmaids, but I don't want you wearing yellow on our wedding day. Not even light yellow. Hindi pa ako nakakapag-decide. Ang totoo ay matagal na niyang napag-isipan ng tungkol sa design ng kanyang wedding gown, pati ang kulay niyon. Napagdesisyonan niya yun noong gabing sumang-ayon siyang pakasal kay Jed. Iyon na lang ang natitirang ilusyon niya. Bata pa siya ay gusto na niya ang Princess Serenity gown. Ivory ang kulay at satin ang tela. What does it mean? Naupo ito sa sopa at gayon din ang ginawa ni Julian. Ha? Yung
Yellow roses, may particular na kahulugan ba yun para sa'yo? Or in general, kaya gusto mo yun? Should I give you yellow roses when I want to give you flowers? Ikaw, nasa sayo yon. Alam nating pareho kung anong klaseng relasyon meron tayo. Hindi mo ko kailangan bigyan ng bulaklak. But I want to. Come on, tell me. Anong ibig sabihin sa'yo ng yellow roses para sa'yo? Ano bang klase ng bulaklak ang karaniwang ibinibigay mo sa mga kaibigan mong babae? She countered. I don't particularly care. Minsan, ipinababahala ko na sa sekretary ko. But it's different with you. How come? Tanong niya. Parang gustong kabahan sa isasagot nito. Dahil ikaw ang pakakasalan ko. So, what does your secretary usually give to your lady friends? Red roses? Sagot nito, tila hindi sigurado. But it's too trite. Parang hindi bagay sa'yo. Ano bang kahulugan sa'yo ng red roses? I love you? No, definitely not. Diretsyong sagot nito. Maybe passion, but not love. Talaga? So kung bibigyan mo ako ng rosas, anong kulay ang pipiliin mo? Itatanong ko muna sa florist kung anong kahulugan ng iba't ibang kulay ng rosas. Since iyon ang paborito mo, saka ako pipili. Sasadyain mo pa yon? Just choose the yellow ones para hindi ka na mahirapan. I could tell you what that flower means to me. So, anong kahulugan nun para sa'yo? Marami. It's a positive color so it means joy and warmth. Kakulay kasi ng araw. Nagpasa ako ng paper nung college para sa English report ko. Yun ang topic ko. The meaning is she synodizes friendship. And it got a 1.0 in my class card. Kaya hindi ko makalimutan. At iyon ang meron tayo ngayon. Yes, she agreed. Pero ang general meaning ng yellow roses are sympathy and dying love. Yun talagang dahilan kaya gusto ko yon. All my life, I felt Allery. Ako lang ang nakikisimpatya sa sarili ko. I never felt cared for by my parents. I couldn't tell my friends. And now, we're going to get married. I know the kind of friendship relationship that we have. It's a dying love right from the start. Come to think of it, it isn't even love. She strongly stated. I thought you said it's a positive color. Saad ni Jed. Do you know that in German culture, yellow roses signify infidelity? Napangiwi siya nang masabi yun. Pagkaway napatawa siya ng mapakla. She could not believe she said that. I'm sorry. Kalimutan na natin ang pag-uusap na ito. I told you, hindi ko kailangan ng bulaklak galing sa'yo. I have a friend who owns a flower shop. I could always order from them. Do you think I would be unfaithful while I'm married with you? Wouldn't you? Matagal bago ito sumagot. Nag-usap na tayo tungkol dito. Yes, and you promised to be discreet. Dismayadong sagot niya. But what was she expecting? An expression of undying love? Ha, from Jed? She might as well live on the moon. It would never happen. I-tour mo na lang ako sa garden, makukontento na ako sa mga bulaklak doon. She tried to give him a genuine smile. Sure, was all he said. Joby, kailangan ikaw ang gumawa ng wedding cake ko. Gusto ko yung tent chair at may white and pink icing at may pink roses all over plus those cute little bride and groom people on top. Ani Julian sa isa sa mga best friends niya noong high school. Fashion design ang tinapos nito sa payo na rin ng caterer na auntie nito. May plano silang magkaibigan na magtayo ng butik balang araw. Matatanggihan ba naman kita? Nagmemerienda sila noon sa isang pastry shop. Yun ang karaniwang ginagawa nilang magkaibigan. Dahil nga mahilig silang mag-bake. Hobby nila yon. Tinitikman ng iba't ibang cakes at sinusubukang gawin yon pag magkasama sila. Kailan ba ang date ng kasal mo? September 3. Don't worry, tutulong ako sa paggawa. Vanilla ha? Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi rin naman ako mawawala ng katulong. Teka, makikipagkita ba sa atin ngayon si Kelly? Oo, siya yung bahala sa caterer. I really want this occasion to be perfect. Ayokong mapahiya kay Jed. It's going to be a small affair. Ayokong masabi niya na pinabayaan ko pa. Hindi mangyayari yun. Your wedding will be one of the most wonderful weddings of the year. Napapayag ko na rin si Auntie Claire na gumawa ng gown mo. Princess Serenity. Tukso nito.
Alam nitong fixation niya sa Japanese animation na pinagkuhanan niya ng design ng gown. Talaga? Excited na tugon niya. Oo, imagine, yun ang huling gown na gagawin niya before siya tumulak papuntang France. Anito, sigurado magiging maganda yun. Sa Paris natitira at magtatrabaho ang tiyahin ni Joby. Duda ako kung hindi ka nagmodelo ng wedding gown para sa kanya isang beses nung high school tayo. Noon ka na pagbigyan ako ng matanda. Tumawa ito. Ganun ba? Buti at pumayag siya. Ayoko rin na sa iba magpagawa. At least sa Auntie Claire mo, sigurado ako na maayos ang lapat sa akin ng damit pang kasal ko. Pero hindi niya na magagawa yung tuxedo para kay Jed ha? Nasabi ko na sa kanya, bahala na siya sa susuotin ng best man at sa iba pang abay na lalaki. Ano palang motive ng kasal mo? Powder blue. Si Aunt Claire din ang gagawa ng gowns nila ha? Oo, alam na niya. Humingi si Joby ng tubig sa nagdaang waiter. Sigurado ka bang matutuloy ang kasal mo? Wala pa akong natatanggap na imbitasyon ah. Biro nito. Sira, aniya. Next week siguro ready na yung invites. Na-delay sa printing eh. Magulo kasi silang kausap. Ayoko namang problemahin pa ni Jed ang tungkol doon. Baka isuggest nun mamaya magpagawa kami ulit sa iba. Noon dumating si Kelly. Magkasunod silang tumayo ni Joby para halikan ito. Pasensya na nga pala kayong dalawa kung hindi ko kayo nakuhang bridesmaid. Si mama ang namilit, ibinigay niya ang pwesto sa mga pinsan ko na a-attend sa kasal. Oportunidad na yun ni Marita para maging proud sa kanya. Natutuwa na rin si Julia na sa unang pagkakataon sa buhay niya ay tila may tama siyang ginawa para sa mga ito. Will her parents cry on her wedding day? Minahal kaya siya talaga ng mga ito? Siguro naman. No problem, Julien. Gagalingan na lang namin ni Joby sa pagsalo ng bouquet. Biro ni Kelly. Nagtawanan sila. Nahihiya nga ako sa inyo. Kinatulong ko kayo sa kasal ko. Wala yun. Magkapanabay na sagot ng dalawa. Pag kinasal ako, humanda ka. Ikaw ang gagawa lahat, total ay may practice ka na. Bantahan ni Kelly. So anong kailangan nating i-cover ngayong hapon para sa kasal mo? Sa video coverage at sa photographer na lang. Nakausap ko na yung florist. Bahala na raw sila makipag-usap sa photographer para sa presentation. Ani ni Julien, napatangu-tangu ang dalawa. Kelly, kumain ka muna. Hihintayin ka naming makatapos bago tayo lumakad. Ani ni Joby. Nang umorder si Kelly ay nagkomento ito. This Jed must have really swept you off your feet. Ngiti lamang ang isinagot niya. In Jed's own way. Maybe he really did. Pero hindi sa paraang iniisip ng mga kaibigan. Halos gabi tumatawag si Jed sa kanya para ma-update ito sa progreso ng paghahanda para sa kanilang kasal. Gumagawa rin ito ng paraan na mag-abot ang schedules nila. Kung kinakailangang may lakarin sila ng sabay, nakapaglipat na rin siya ng ilang kagamitan sa bahay nito sa Parañaque. Subalit umuwi pa rin si Julian sa tahanan ng kanyang mga magulang. Nang gabing yun ay tinawagan siya nito sa cellphone. Busy ang landline nyo. May kausap si Papa. Kanina pa yon. Business. Anyway, how are you? Tanong nito. Ngarag, gusto niyang isagot. Maya't maya ay meron siyang inaasikaso. Sana ay sumang-ayon na lamang siya sa suggestion ni Jed na una pa lang na kumuha sila ng wedding planner. Pero hindi niya talaga pinagsisihan ng desisyon na personal na planuhin ang okasyon. Her friends willingly gave their assistance when she asked for it. Actually, hindi na niya kinailangan pang hingin ng tulong ng mga kaibigan. Kung tutuusin na yung mga ito nang nag-offer. I'm fine. Salamat sa pagtatanong. Nakauwi ka na ba niyan galing sa opisina? I'm still at the office. Mahinang sagot nito. Tila pagod. Ikaw, kumusta? I'm okay. Gusto ko sanang hingi ng opinion mo tungkol sa wedding rings natin. Susunduin kita bukas para makapili ka ng gusto mo. Sige. Kailangan ko bang i-adjust ang schedule ko this week? May lalakarin ba tayo? Wala na, naayos ng mga dapat ayusin. My friends and I will just follow up all the details to make sure wala na talagang problema. So, kailan tayo magkikita ulit after tomorrow? Sa araw na ng kasal natin, sagot niya. Nasasanay na siya sa isiping iyon. The idea of them together.